Yung mga meron na, paki-open yung inyong PowerPoint. Paumanin kung ganito ang setup natin kasi dahil sa bagong tulad dun sa binanggit ko last time, yung bagong kontrata between Sinta at Microsoft na talagang natapyasan ng katakot-takot ang kakayahan ng MS Teams na mag-upload, mag-download or ipakita sa end namin mga guro ang mga materyales including PowerPoint. Kung hindi ito nangyari, walang issue. Ipapakita ko na agad ito. Pero hindi kaya. Natapyasan nga ng kakayahan. Kaya pamanhin kung ganito ka-awkward sa pamantayan nyo. Pero wala na tayong magagawa dyan. Unless na masyado kayo magaling sa computer. Alam ko may kakayahan kayo dahil kayo yung mga future electrician. O baka yung iba magiging abogado tulad ng inyong coordinator na sikat ngayon sa Jujutsu Kaisen. Ganda ng ano nyo, ang ganda ng ano mo, ng profile mo. Pwede ka na mag-cosplay sa compliment 'yon. Hawig na hawig mo yung ano, yung dakilang abogado ng Jujutsu Kaisen. Unless na ano, ibang klase ang ano, domain expansion mo. Anyway, joking aside, ano lang yung compliment. Kahit sabihin yung ika nga may katandaan na pero you cannot take away my anime passion since dekada 80. Oo, ganun na ako katanda. Anyway, sorry. Anyway, dun sa PowerPoint, punta kayo sa slide number 2 para mag-umpisa na tayo. Slide number 2 yung pinagkaiba ng simpleng salita na sa inyong madalas ginagamit bilang synonymous. Pag sinabi synonymous ay magkakapareho. Pero tandaan ninyo, pag kahit ganun ay ultimately yung meaning nila ay magkaiba. Kaya nga, nung panahon namin yung tinatawag na Thesaurus, hindi ito isang dinosaur, kundi ito isang aklat na mala dictionary pero hindi na pinapakita yung pwedeng kapalit, yung kanyang katunggali or kabaliktaran o counterpart or katunog, yung mga masyadong dedicated. Kasi kayo ngayon, ginagamit nyo si paring AI, si Allen Iverson, panahon namin. Ngayon si American Israel, you know what I mean. Pero sa everyday use kasi, pag sinabing past versus history, pare-pareho lang. Yung iba, yung sabi ng ngayon, panggulo sa White House, yan, yung demented jackass Trump, sorry. Pero totoo nga naman na sa kanyang dating reality show niya na your history daw, kumbaga, yan ang madalas niya sinasabi sa mga talunan kuno. Or yung marami sa inyo sasabihin pag pag baliwala yon, past is past na yan, di ba? Minsan pa nga pinagsama, past history na yan, di ba? Nagiging oxymoron, kung hindi man parang paulit-ulit, yung iba rhetorical. Pag sinabing rhetorical, daming sinasabi, daming mga pinagdalakdak, pero wala naman saysay, wala namang kwenta. Yung narinig yung rhetorical question, yung mga tanong na mapapaisip kayo, pero kung titignan mabuti, wala namang saysay dahil off balance. O ano ba yan? O yung mga nagdo-double down dyan. Double down, yung mga ayaw nilang sagutin, ipipilit nila yung gusto nila. Mga ganon bagay.
Kasi ito yung pamantayan din ng ang pagkakaiba ng majority of you sa kami mga tinatawag na students of history or yung medyo hardcore yung tinatawag na professional historians, yung mga dumaan sa propesyon, yung mga dumaan talaga sa tinatawag na Department of History from undergrad, kung hindi man grad school, MA to PhD, hindi yung binabasbasan lang. Sorry sa mga may titulo na ano lang, binigyan lang or under the table, mga ganon. I don't know. Na yun nga, yung nakikita nyo diyan sa second slide, ito yung umpisa ng pagkaka-deficiate natin ng past nakaraan sa kasaysayan, history. Siyempre may mga iba sa inyo, mamimiloso po, past is 4 words, 1 syllable, history, 7 letters, 3 syllable. Sige, okay. Pero again, ito yung take ko, unahin natin ang past sapagkat kailan ba nagsimula ang past? Sa simula ng panahon? Problema lang kasi dito, depende rin ito sinong kausap nyo, ano yung binabasa nyo. Yung iba sa atin, sisimulan dun sa Superbook, yung mga relyoso dyan. Dito ay bago ako mag-explore, sana dito sa kurso nito, can we agree to disagree na lang dito? Agree to disagree? Kasi ito yung pamantayan ng isang mature democratic society. Alam ko yung iba sa inyo baka easily offended or easily triggered. Pero hindi ganun ang kasaysayan o lalo na nakaraan na may mga bagay talaga na sandamukal na baka sa, sorry to mention, atakayin kayo sa puso o talagang ibang-iba talaga. Komplikado, at the same time interesante ang mga nangyari o pangyayari, nagbabago na I will explore that sa future nating discussion. Ay, o nga pala, before I go to this, may kalendaryo na kayo? I mean, yung schedule ng off-sites, on-site? Yung kalendaryo? Alam ko kasi, yes, Sir, wala pa rin po sa'ming binababa po. wala pang naka-schedule. Okay, sige. So, i-notify nyo, ang iyong lingkod, just in case lang. So, tuloy-tuloy rin tayo mag-online, just in case lang Anyway, so, again, di ba, sa Superbook, at hindi ito biro, totoo ito na for millennia, or more than a millennia, before umepal ang science bilang pangunahing diskurso. Talagang pag sinabing time, panahon, ibibase nila dyan sa Superbook. Oh, yan, Genesis, di ba? Tapos, bakit tayo mayroong 7 araw? Yan, di ba? Yan na yung yan na yung basehan na umpisa ng panahon. Nauna si Papa God, di ba? Obviously. Tapos, di ba? So on so forth. Basahin na yung Genesis. Di ba? Pero syempre, kung ako tatanungin nyo, ibabasa ko talaga sa siyensya or yung pagiging secular-minded natin. Siyensya na lalo na sa larangan ng physics na sinabi na nag-umpisa ang panahon. At ayon sa isa sa mga popular na teorya, yung tinatawag na Big Bang.
'di ba? Hindi lang yung pinapanood nyo sa YouTube o baka yung iba diyan may streaming na Netflix na si Sheldon na 'yan. Wag yung wag yung mga sequel nito, yung spin-off, yung tungkol sa kuya niya. Wag 'yun. Hindi na 'yun scientific. Ano na 'yun, pangmasa na talaga 'yun, pero mas enjoyable. Anyway, Big Bang in a nutshell, sa mga hindi pa nakakalam, from darkness to light, 'di ba? Nag-umpisa sa kadiliman, may sumabog at hanggang ngayon nag-e-expand pa rin. Yung nakikita nating mga bituin sa langit, actually billions of years na 'yan. Kaya yung time travel medyo matatagalan pa tayo diyan. O kung tutuusin parang mga panahon namin sulat galing sa mahal namin sa buhay sa ibang bahagi ng kapuluan kung hindi man ibang mundo na naisulat 1 week, 1 month, minsan isang taon nakalipas. Mga ganon. Yan ang pinaka-popular na theory na marami sa atin, ewan ko sa inyo, tinanggap bilang totoo dahil napatunayan nga na mayroong nangyaring Big Bang. Pero of course, yung iba ay may mga teorya sa umpisa ng panahon tulad ng iba sasabihin may multiverse daw. Kung papasukin raw natin ang event horizon aka black hole na nagiging uso o ngayon ba? Kung nakikita nyo, napapanood nyo sa Isekai, sorry sa spelling sa mga masyadong hardcore dyan. O di ba ngayon, pati sa MCU, yung Phase 5, yung ewan na phase na yan. Kaya bubuk sarado na. Pero still, mga parallel universe yan. Parallel universe or mirror universe, yung ibang tawag, ng mga social na katawagan. Pero yung essence pareho lang naman. Na sabihin natin sa isang universe, nangyari na yung climate change. O lubog na talaga ang mundo sa tubig. Pero life goes on. Kaya ang mga physical education courses kayaking, surfing, mga ganun stuff. Kung hindi man sa isa pang universe, hindi na obsolete na ang gasolina, obsolete na ang mga gasol dahil na perfect na nasangkatauhan ang nuclear fusion technology. Kung hindi man yung na-harness na ang paggamit ng solar energy. Kaya no problema sa energy crisis. Oh, yung mga rider dyan, sinasabi daw 12 pesos na ang i-increase na gasolina. Ihanda nyo na sarili nyo. Yan, kasi kasalanan ng AI yan AI, America, Israel. Yan. Mga ganon, pare-pareho, at the same time may pagkakaiba sa bawat universe. Or, sabi nga ng mga nag-iisip dyan, kung meron tayong ngayong universe, merong previous universe. Yung mga nanood dyan ng Fantastic Four, kung pinanood nyo or mga may kaalaman sa Marvel Comics, di ba? Si Galactus, Kuno, ay galing sa previous universe. Siya yung huling tao sa previous universe na pinili ng Phoenix Force. Phoenix Force, Jean Grey, na yan, para maging representante sa bagong universe na yan. Nagkabulyaso lang sa creation dahil kaya palagi siyang gutom si Galactus dahil nagkaroon ng malfunction sa creation niya. Anyway, so choose your venom, ika nga. Mamili kayo kung ano ang inyong preferred na simula ng panahon. Yan ang bottom line. Nag-umpisa ang nakaraan sa umpisa ng panahon. Mamili na lang kayo.
At dun sa pangatlong slide, kumbaga, sakop lahat, everything ng nakaraan. From organic, non-organic, lahat ng bagay since the beginning of time up to the last second na pinagdadakdak ko dito. Ganon kalawak ang nakaraan. Very, very encompassing talaga. Intimidating. Kaya nga, kung tutusin kumpleto sa sources. Kumpleto. Kaya meron o wala, existing, non-existing, hanggang sa huling segundo na binabanggit ko. Hanggang huling segundo na tinatype ninyo. Yan, ganun kalawak, kompletong-kompleto. Pero sabog. Disorganized. Ganon ang nakaraan. Sabog na sabog. Parang mineponize nyo. Magandang analogy. Yan, yung sa Jujutsu Kaisen, yung pamatay ni Gojo. Infinity. Kumpleto, kaya disorientated ang mga natamaan nito. Dahil sabog na sabog sa mga impormasyon. From may kwenta sa walang kwenta. Or sa oldies, Gundam Wing, yung Zero System, i-feed kayo ng sondamukal na impormasyon. Sa sobrang dami, nagka-scramble na yung utak dahil sa sobrang daming impormasyon na disorganized na kailangan i-organize ito. Yan. Ganon katindi ang nakaraan. Kalat na kalat actually, kahit kompleto sabihin natin. At ang nangyari ay nangyari na. Past is permanent. Wala na tayong magagawa. Ika nga ng marami, palagi sinasabi, it is what it is. Ganon talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Nakaukit na yan. Again, yung iba dyan naniniwala sa time travel. Fiction lang muna yan. Fiction lang muna yan. Yung mga naniniwala dyan na time travel, sa mga TikTok, baloney. Baloney. Basura. Kasi simpleng simpleng logic lang. Kung talagang galing ito sa future, dapat iba ang wikang binabanggit niya, iba ang salita ang kanyang sinasabi. Sabihin natin, English pa rin, pero walang permanente. Nagbabago, nag-evolve ang wika. Lalo yung syntax, lalo yung struktura, lalo yung meaning ng mga sinasabi ng mga taga-future daw. Tsaka alam ko pag galing sa future kailangan ng translator or gadget some of sort para maunawaan. Ano naman ang wika, ang daming nuances. Gray areas, double meaning, or ibig paiwating, mga ganon. Kaya sorry sa mga naniniwala sa time travel na yan. Tsaka alam niyo, wala pang makina na nagsasabing nagta-time travel. I mean, makina, device, cars, mga ganon. Alam natin gaano kalaking enerhiya, amount of energy just to travel time, space, di ba? Pagpasok pa nga sa sinasabi, black hole, gateway to another dimension or time. Pero hindi biro ang pagpasok doon kasi kung walang device, di ba? Sinasabi, parang tinutuklap ka or tinatapyasan kayo paunti-unti to the molecular level. So napakasakit na pagpasok sa nakaraan, literally speaking. Wala itong fiction na to ginagawang
kaaya-aya, magandang concept, magandang trope, pero in reality, brutal. Unrealistic yet, 'di ba? Then sa fourth slide, ito na yung despite na gano'n katindi ang nakaraan, gano'n ka-intimidating ang nakaraan, gano'n ka laki, massive ang nakaraan, pero sa perception natin 'pag sinabing nakaraan, it's either hindi masyadong memorable, immemorable. Naalala natin pero hanggang do'n lang, isang alaala lang. Kung hindi man, nagkita kayo ng inyong kaklase noong grade school pero hanggang do'n lang, kilala mo lang siya, gano'n. Kung hindi man, isang ano lang, isang pangyayari na napagdaanan niyo lang, or worse, forgettable. Forgettable itong mga bagay na ito, 'di ba? Despite na nandiyan sila, pero not worth remembering, 'yan. Or worse, insignificant. Insignificant. Walang saysay. Kaya worth forgetting, or hindi naman 'to nakakabusog itong mga impormasyon na ito, mga alaala na ito. Kaya binabalewala natin itong mga bagay na ito. Yan ang tingin natin sa past, nakaraan bilang tao in many, many ways. Hindi katulad sa fifth slide. Ito na yung aking take sa kasaysayan. Yung definition ng kasaysayan ay depende kung sino yung nagsulat, nagsasalita, or nagpepresenta. Mawalang galang na, alam ko kasi yung library nyo sa SEIA ay punong-puno ng sa inyong kurso, tungkol sa kurso, nabibilang lang sa daliri ang mga tungkol sa kasaysayan. Okay lang yon, understandable yon. Pero kung may panahon kayo, punta kayo sa Konoha, diyan sa main building. Meron tayong library naman diyan, if you already notice. Kung may panahon kayo, yan, libro ng kasaysayan, tignan nyo, at yung mga talagang matitinong kasaysayan na libro ay may binabanggit na kanilang kanya-kanyang kahulugan ng kasaysayan. Kung saan, makikita nyo na meron kami kanya-kanyang take. Yung nakikita nyo dyan sa slide na yan, ito yung aking take na feeling ko accessible, inclusive, digestible. Ito ay base sa taon kong ginugol kahit paano in many, many ways sa pag-aaral ng kasaysayan. Na basta sa akin, pag may pinag-aralan or curious tayo sa gawain ng tao sa nakaraan, pag sinabing curious, yung mag-i-inquire tayo, nag-aware tayo, kung hindi pinag-aralan, lalo na pinag-aralan, or sa mga professional historia sa ginawa, ni-research na ito, ginawa niya itong article, pinablish, yan, kasaysayan na yon. Again, yan ang take ko. At bilang consistency doon sa aking meaning, kung ang nakaraan ay lahat-lahat sakop nito, sa akin, ang kasaysayan ay dapat eksklusibo sa tao. Kaya, kasi nung panahon namin, pag sinabing kasaysayan, may kinalaman talaga ang tao. Pag wala, ito yung tinatawag na prehistory o prehistoric. Hindi ko alam ngayon sa mga world history books, pero noon pag sinabing
prehistoric at history, talagang napakalinaw ng pagkakahiwalay nito. May definitive na linya, pagkakahati nito. Kasi pag sinabi prehistory, literally walang tao pa. Ito yung dinosaur, yung megalodon, sorry, wala pang tao nung nawala yung megalodon na yan. Mga dambuhalang, mga sea monster na yan na pinapakita ngayon. Pero yan, kahit hanggang sa simula ng mundo, prehistory yan. Nung nagkaroon ng tao, yun na yung umpisa ng kasaysayan. The start of the existence of the humankind. At inyong pagkatandaan, at ito yung napatunayan ng siyensya, lalo na sa larangan ng archaeology, paleontology, or yung mga curious dyan, punta kayo. Ito yung sa mga recommended na pwede nyong puntahan sa YouTube, yung mga ano lang, PBS Eons, na at yung PBS Eons, ito yung ano, tinatalakay yung mga sinaunang panahon, especially noong millions if not billions of years ago. At least dito ang nagpapatakbo dito yung mga archaeologists, paleontologists, mga scientists talaga. Hindi yung kayo kung sino-sino na lang. Mga sorry to mention this, mga dating accountants or mga na gusto lang nila gusto nila gawing ano, pagkakakitaan ng pera yung YouTube, social media, kakakutin nila. Anyway, yan, PBS-ES, ang dami ding mga reference about mga sinaunang tao. Yes, maraming mga sinaunang tao, hindi lang tayo. Tayo yung huling species na lang, Homo sapiens. Diba? Tayo ito, Homo sapiens. Pero may nauna pa sa atin. Actually, nag-coexist tayo with other human species. You know, yung Datal, Cro-Magnon, yung mga nasa una pa, yung narinig nyo, nababasa nyo, Homo habilis, Homo erectus. Nilagay ko na dito yung ano, yung sariling atin, Homo luzonensis. Kasi napaka-significant ito sa kasaysayan natin dahil for the longest time, sa kasaysayan ng mga sinaunang tao, pag sinabing Pilipinas, daanan lang to ng mga Homo habilis, erectus, o tinirhan lang ito, hindi yung distinctively na sariling species ba. Buti na lang through the effort ang mga kababayan nating archaeologists, paleontologists at mga foreign counterpart, natagpuan ito sa Cagayan, dun sa sikat na kuweba, yung mayroong pang ano, misa, kapilya doon. At matagal na na-discover ito, pre-pandemic pa to, pero officially na lalantad na ito nung pandemic years pa. Yan. So lalong napa-atras pa ang ating kasaysayan. I mean, kasi nung panahon namin tabon man, pati nga gender pinag-aawayan kung ano ba talaga ang gender nitong tabon na ito. Or lalo na nung panahon ng kabataan namin, naabutan pa namin yung so-called, sorry to mention this, Negrito, Aita, Ita, yung mga Indones, tapos Malayo, ewan ko kung napag-aralan nyo yan o hindi na. Kaya doon nyo rin makikita yung isa pang description ng history sa past. Kung saan dito sa next slide, sa 7th slide,
I'm sorry. Yan. Sa 6th slide pala, sorry, na skip ko. Yan yung binanggit ko yung mga sinaunang tao na ito yung nagbigay daan sa pagsisimula ng kasaysayan. Alam natin, yung mga mga sinaunang tao, again, ito ay pananaw ng siyensya sa Africa. Very, very consistent ito. Millions, if not billions of years ago pa. Oo. Merong isang species na tao na umabot ng 1 million years in existence before they went extinct. Tayo bilang Homo sapiens ay actually relatively very young pa tayo as a species ng tao. We existed for thousands of years but not millions of years pa. Basta ang umpisa ng kasaysayan sa aking libro ay nung nagkaroon ng tao. Tapos ito yung nakikita nyo na kung ang nakaraan ay sabog kahit kumpleto, ideally ang kasaysayan dapat organize. Organize, lalo na sa mga susunod nating topics tulad ng approaches, paano natin i-deliver ang kasaysayan, pagkwento, pag-analysis, pag-present. Kasi kung tutuusin mga sources talaga ng nakaraan ay talagang sabog na sabog. Yung kahit nga yung sinasabing kapanahunan, timelines, ito ay produkto ng pagka-organize ng mga eksperto, lalo mga historian, para may paliwanag kahit paano o i-describe or i-analyze ito sa mas organisadong bagay. Ngayon punta na tayo sa 7th slide kung saan ito na yung yung pagkakaiba. Yung sabihin natin, oo, ang kasaysayan at nakaraan ay parang dalawang side ng isang barya, two sides of a same coin, ika nga, pero nandun pa rin yung contrast ito. Kung hindi man, ilalagay ko pa yung isang analogy na may isa na pwede pa mag-exist kahit wala yung isa. Pero yung isa kailangan niya mag-exist at naka-rely doon sa isa pa. I mean, parang mundo at tao. Kung tutusin, pwede mag-exist ang mundo kahit wala mga tao, pero ang tao kailangan ang mundo para mag-exist pa. Magpatuloy pa nitong existence nito. Oo, very controversial, very argumentative, discursive, pero may katotohanan nga naman. Ang past pwede mag-exist kahit walang history, pero ang history nagre-rely sa past. I mean, kasi pag sinabing, ito yung medyo madalas na topic na gustong pag-usapan, end of history. Yung mga katagang katapusan ng mundo, end of the world sa English. O yung mga narinig nyo, this is not the end of the world for me. Mga ganon. Iniisip ko, bakit end of the world? Dapat end of human race. End of human existence, mga ganon. At inyong pakatandaan, madaming take rin ito. Again, pag religion ang angulo nito, syempre, ito na yung pinaka last na chapter ng inyong superbook, the Revelation. Unless na aware kayo na mayroon pang isa pang version na Revelation, yung kay San Pedro, Apocrypha pa. Pero yung official kay sinulat daw ni Juan, mga ganun. Oh. Pero again, merong magandang dokumentaryo na ginawa ng DW na chronicle ang mga moments ng the so-called end of history na nakatutok sa mga pananampalataya na, marami sa mga grupo nag-umpisa at yung pangakong katapusan ng kasaysayan. Pero epic fail
to use that term, epic fail talaga, na scam sila. So, kasi palatandaan na yung mga nagsasabing ganun hindi naman very accurate, hindi man very vaguely. Ngayon 'di ba? Narinig yung rapture, o ngayon sinasabi yung sikalot diyan sa Middle East, Armageddon daw. Mhm. Sige. Alam ko ang kinatatakot ko lang yung 12 pesos na increase na gasolina. Yun, balik na naman tayo sa nangyari sa Ukraine, 'di ba? Naabutan niyo, alam ko naabutan niyo 'yan. Sobrang taas ang dito naging halos mas mura pa ang gasolina kaysa sa diesel, 'di ba? 'Yan. Pero sa kabilang banda, merong ding end of history sa political realm. I mean, 'di pa kayo buhay nito nung dekada 90, may sinulat ito si Francis Fukuyama na tinatawag na the end, na end of history of sorts, na dahil panalo ang kapitalismo, aka Amerika, sa komunismo, aka former Soviet Union, panalo. Kaya end of history daw, pero hindi inasahan na dumating ang 9/11, aka September 11, 2001, yung yung ginawa ni Bush Jr. I mean, I'm sorry, Al-Qaeda. Yan, yung pinatay ni Barack Obama, si Osama Bin Laden. Yan, later on. Pero still, kaya kinutya si Fukuyama na, nasaan yung end of history mo? Kasi kasi mapapansin yung mga ganito, end of conflict ba? End of strife. Pero dito hindi. Hindi mo nakilala yung kalaban Invisible enemy, aka terrorism, aka yung racist na labeling sa mga kapatid nating Muslim sa Middle East, lalo na naging imahe pa ang Toyota. Kasi yun na madalas ginagamit ng mga Arabo Toyota, 'di ba? If you know that reference, pero naging pop icon, 'di ba? See? Pero sa akin, ultimately, end of history, wala ng tao. And past will continue to exist until the end of time. Ganun din ang mundo. Sinasabi na mauna, hindi, kumbaga, sinasabi nga ng mga siyentipiko, mawawala muna ang araw kaysa sa mundo natin. Pero billions of years pa ito mangyayari. So, huwag kayong matakot as if immortal tayo, hindi. At yung kasaysayan at that point ay kung ang nakaraan ay kumpleto, kailanman ay hindi kumpleto ang kasaysayan. Yung mga nagsasabing the complete history of this and that, lalo na sa merong mga libro na gano'n ang title, yung lalo na sa social media, lalo sa YouTube, na nagsasabi the complete history daw, kuno ano yan, marketing tool lang ito, marketing plot ito para mabenta, para mag-click kayo. Pero kung tutusin hindi yan kompleto ever. Kahit sabihin yung isang araw nilang na-document ito, pero hindi. Sorry. Meron isa yata the complete history of the Philippines. Pero 15 minutes. Wow. Pero kung titignan nyo ang content galing ito sa sandamukan ng mga impormasyon sa mga textbook at nakafocus lang sa what we call political realm, yung mga pangyayari sa political events.
Kung talagang kumpleto, dapat isa sa mga ninuno natin ay naka-highlight. I mean, kahit sabihin natin maraming mga sources, pero meron pa ring mga gaps. Ideally kasi, kung gusto natin kumpleto, dapat 24/7 natin ginagawang magsulat, mag-ipon ng mga sources or magtago ng mga sources at panatilihing existing itong mga sources na ito. Pero hindi reality bites, kahit sabihin yung napakadami, mas madami pa yung nauna pang mga sources noon is kasalukuyan. I mean, ewan ko kung na ewan ko kung nadatnan niyo to na may binanggit na itong mga dakilang pilosopo, sina Aristotle, si Plato, ang sinasabi, ang dami na raw nilang usapan, marami silang mga topics na sinulat raw nila sa mga kalatas, pero nasan ngayon yung mga kalatas na sinasabi? Base doon sa kakapiranggot ng mga original sources. Mga yung mga punit-punit na kalatas na nabibilang na lang sa daliri from tons of writings down sa mga kakapiranggot na lang. Oh. Yung mga masyadong critical dyan, you may question the authenticity of the Bible itself. Sinulat ba talaga ni JC ito? Wala naman siya sinulat Pero sasabihin, yan ang salita ni JC, di ba? Yan ang problema, di ba? Pero, of course, ibang usapan pag faith na ang pag-uusapan. Kaya, again, that's the problem. Pag ganito mga usapin o pagiging masyadong critical natin, di ba? Sorry, kahit sabihin natin pinaka-extensibong biography of all time, yan, si Winston Churchill, yung sinasabi, yung binanggit ni Trump na yan, kinumpara niya yung sarili niya kay Churchill. Buisit. Sorry. Crush. Merong pagka-abrasive, antagonistic si Churchill, pero syempre naman, Churchill yan eh. Anyway, pinaka-extensibong itong biography ever. More than 25 volumes ito. At hindi porke 25 volumes, yung mga per volume maninipis lang yan. Hindi. Average ito, mga more than 150 to 200 pages per volume ito. Pero, ewan ko kung tinigil na yung pag-research kasi, pero alam ko, kahit paano may mga gaps pa rin ito. Lalo na yung atin, si Sersal. Pinaka-extensibong biography sa Pilipinas, pero kung kayo ay may mapanglawin kayo dyan, makikita nyo may mga gaps pa rin yan. Lalo yung edad niya, pagkabata, yung huli niyang tinapon yung kanyang tsinela sa lawa, 'di ba? Tapos biglang sumulpot na agad nung siya ay nag-aaral na. Speaking of which, JC, Yesu Cristo, 'di ba? Pansinin niyo, may malaking gap doon sa nagpakitang gilas siya sa mga Pharisees, mga experts sa pananampalataya. Tapos ano yung sumunod na kabanata nung nung tinalikuran niya ang pagiging karpentero, nag-umpisa na siya na magpalagam ng salita ni Papa God, di ba? Ang laki ng ano yung nangyari doon sa gap na yon? Doon sa in between yung the missing years ba? Sabi daw pumunta siya sa Asia, nag-aral ng mga kaya nakakalutang siya, or nag-aral siya ng magic kaya dumami ang isda at tinapay, mga ganun? Question mark? O kaya pwede natin maging sensible na, 'di ba, may hawig ang Budismo sa Kristyanismo? Alam natin na una ang Budismo kaysa sa Kristyanismo, pero may hawig doon sa Kristyanismo, 'di ba?
Oh, who knows? Question mark. Di ba? Oh, paano magiging kumpleto ever? Sorry. O kaya pansinin niyo mabuti. Ewan ko kung pupunta kayo sa mga bookstore, kahit paano, yung mga libro about yung mga kasaysayan ng ibang bansa, pansinin niyo, di ba isang volume lang? Pero yung ibang mga topics, biography tungkol sa isang bayan, pero mas makapal pa kaysa dun sa kasaysayan ng bansa, di ba? So, paano magiging kumpleto ito? Again, marketing tool, clickbait, huwag kayong mag-fall masyado dyan. Pero yun ang trending sa business eh. Kaya minsan naiilang ako sa mga advertisement. Hindi logical o hindi entertaining ba. Clickbait nga. At yes, kung ang past ay hindi na pwedeng baguhin, ang kasaysayan pwedeng mabago. Pwedeng baguhin ito. Ito yung narinig nyong historical revisionism. One of this. Yung mga revisionist dyan. Yan. I mean, yung pagtingin natin sa nakaraan, yun ang pwedeng baguhin. I mean, sorry to say this. Kung may mga multi-relationship, wala na tayong magagawa dyan. Pero paano natin tignan yung mga ganon? Yun, pwede natin baguhin yan. I mean, from, syempre sa simula anger, pero habang tumatagal marami ay sasabihin nag-move on na, pagtatawanan nila ito, wala ito. Tama lang na iniwan niya ako. Kasi at least nag umusbong yung aking pagkatao or nag-improve nga yung buhay ko nung iniwan niya ako. Mga ganun banda or sasabihin hindi, kaya kami na gano'n dahil economic eh. Siya siya taga Lasal, ako PUP lang. Ano ite-treat ko sa kanya Jollibee pangmasa yan gusto niya doon sa mga gano'n ako masaya na ako 'pag nag-Jollibee lang ako mga gano'n. Oh. O kaya I mean 'pag isang matinong historical revisionism, ito'y mangyayari 'pag may lumitaw na mga bagong ebidensya kung hindi man may mga nakatago, kung hindi man mga nawawalang ebidensya lumitaw na kinontra doon sa existing knowledge natin or yung tinatawag na assessment, proper assessment. I mean, dati itong tao na ito ay tinitilaan, hinahangal, pero dahil sa mga bagong ebidensya lumitaw, wow, nag 360 ang tingin natin dito sa tao na ito o sa pangyayari nito o sa mga bagay nito. Again, etong si Pepe, masanay na kayo tawagin ko si Rizal bilang Pepe. Kaya talaga ang palayo niya Pepe, lalo sa mga close friends niya. Kung hindi man Joe, yun ang tawag sa kanya ni Josephine Bracken, si Joe, o simpleng Jose. Anyway, yeah, si Rizal, kahit sabihin natin patay na, pero still, there was a time na talagang untouchable si Pepe. Unquestionable hero siya. Pero pagdating ng dekada 60s, dahil, again, assessment, yung pagiging bayani niya, yan, nagkaroon ng crack, nagkaroon ng lamat. Hanggang ngayon, ramdam pa rin, lalo sa mga anti-Pepe diyan sa inyo, na deserving si Bonnie bilang bayani. Sa akin, parehong bayani si Pepe at Bonnie, hindi natin. Sa akin, no question. They both were heroes, are heroes. They contributed somehow sa nation building natin, for better, for worse. Pero again, yung iba, hardcore talaga. Pero still, ang bottom line dito, hindi permanente ang tingin natin kay Pepe. Bawat henerasyon, nagbabago. Or depende sa sino nasa poder. Depende sino yung naging impluwensya sa ating paghubog. Yung mga tawag, yung mga iba dyan, yung mga tinatawag na
unang tao, popular historians, yan, si Ambito Campos. Yan, ewan ko kung kilala niyo si Xiao Chua, yung Xiao Time, ngayon iba na. O ngayon ang tawag diyan public intellectuals, yung mga profesor na mahilig sa media, yan si Randy David, yung tatay ni Cara David, yan yan again si Howie Xiao Chua, yung mga nagsusulat sa mga periodiko na pero actually hindi naman talaga sila mga historians. Ginamit nila yung kasaysayan o ginagamit nila ang kasaysayan na para sa kanilang agenda, kung hindi man para lang sa kaalaman. Depende sa kanilang motibo, and very shaky itong topic na motibo na ito. Kaya walang forever dito sa kasaysayan. Pwede mabago, depende sa panahon. Tapos sa 8th slide, medyo ano. At kahit sabihin natin ganun ka-fragile actually ang kasaysayan, maraming butas. Inamin namin among sa mga social science na subjects, maraming problema ang kasaysayan bilang disiplina. Hindi katulad ng sociology, anthropology na sobrang yabang nila na this and that. O sige, fine. Pero kung tutusin mga social sciences na ito nagsimula sa kasaysayan. Nagsimula. Kaya nga, tama yung sinabi ni Michael Tan, anthropologist sa UP, na history is the father, is the progeny of social sciences. Nagsimula sila sa history. Problema, nandyan pa rin yung mga cracks, butas. And I admit it. Many of us admit that. Pero still, ika nga ni Batman, tuloy pa rin ang laban. Imposibleng ma-eradicate itong krimen, pero patuloy pa rin ang laban. No regrets, ika nga. Pero still, nonetheless, bakit may kasaysayan? Sa isang banda, sabi nga ng Pantayong Pananaw or PP, School of Thought, na pinamunuan ni Salazar, if you know that guy. Yan, kasi ang ganda kasi ng word ng kasaysayan yung may saysay sa sanaysay. Sanaysay or salaysay. Sorry sa spelling. Or sanaysay, salaysay na may saysay. For better, for worse. Kaya meron kayong mga gurong, naalala nyo pa rin sila. Kasi, again, kung talagang kumpleto yung kasaysayan, dapat kilala nyo ang mga guru nyo from prep, kindergarten, up to this time. Pero hindi nyo kilala lahat. Kundi iilan lang. Dahil itong mga ilan na kilala nyo, merong ginawa sa inyo, naging impactful kahit paano sa inyo. Meron silang tinuro na feeling nyo worth continuing. Or yung iba, sabihin natin, yung iba merong binigay na grade na hindi naman kataasan pero naging impactful pa rin, just the same. For better, for worse. Or yung iba, among sa relationship, itong taong ito nagbigay sa inyo ng special, bukod tanging moment. Yung iba nga para parangal, yung magiging future na anak pinangalan dun sa tao na yan. Dahil sa special na yan. Yung iba, pinagsama-sama yung mga naging karelasyon niya. Oh, no joke, merong ganun. May mga ganun.
or pinangalan nila itong anak nila doon sa favorite nilang karakter ng anime or ng television or galing sa libro. Oh. Or wala na silang maiisip kaya ipagpatuloy na lang yung pangalan nila. Yung mga junior, the third, the fourth, mga ganun. So-called immortality stuff na yan. Tapos may mga iba-ibang mga take nila sa ganitong may saysay. Isa-isang banda yung tinatawag na nostalgic. Medyo tumanda muna kayo ng konti, mga late 20s, early 30s para ma-feel nyo yung kahit paano yung isang vibe ng nostalgia. Medyo, ano ba kayo? Medyo, sorry to mention this, medyo hilaw pa muna kayo. Tumanda muna kayo ng konti. Yan, yung mga nakikita nyo mga laruan, mga ibang palabas sa social media, sa YouTube, mga tinatawag na retro, mga dekada 80, 90, yan. Kasi ang target dito yung mga nabuhay na noong dekada 80, 90. Kaya kahit paano na, nandyan pa rin sa merkado, nandyan pa rin sa kamalayan kahit paano. Laruan, for example, yan, yung mga Transformers. Dati, ito'y laruan lang, talagang literal laruan sa mga bata. Pero ngayon ano ba ang nilalaro niya ngayon? Ano ba ang nilalaro ng mga younger siblings nyo or mga pamangkin nyo kung meron na? Diba? Gadgets na. Buti na lang, nandyan pa rin yung mga nasa 30s, 40s, and early 50s na mga nabuhay nung dekada 80, 90 para maalala, malasapan ulit yung kanilang mga bagay. Nostalgia yun. Kaya hindi lang ito memory, kundi pwede itong gawing pagkakita ng pera. If you know how to push the button, ika nga. Or another banda sa nostalgia, yan, yung hindi lang mga bagay na binanggit ko, kundi sa musika. Yung nagbibigay sa kanila ng comfort or talagang very memorable itong kanta na ito o music na ito. Kaya yung mga matatanda, yung mga nakikinig ng 774, matindi di ba? Mga, nung panahon namin, at least, yung panahon namin yung mga iba gusto pa nila pakinggan yung Kundiman, if you know that. Kundiman. Hindi lang western classical music kundi sa atin, lalo na OPM, original Filipino music. Yung mga panahon namin ngayon, yung mga kaedad namin ngayon, yan, nostalgic sa amin yung Eraserheads, River Maya, o kaya yung ginawa ng pelikulang Deadpool and Wolverine. Marami, nostalgic yan Diba? NSYNC. Kala namin Backstreet Boys. Pero yung pala, NSYNC. Another nostalgic, Madonna, lalo na. Si Madonna. Siya yung nagpauso na na longevity, si Madonna. Pero nagmula pa yan dekada 80, panahon namin yan. Pinalo lang siya ni Lady Gaga later on in the late 2000, early 2010, 'di ba? Yan. Tumanda muna kayo. Or yung isang pinaka-extreme, yung tinatawag na Golden Age. Golden Age, yes. Yan. Depende sa tumitingin. Pag sinabing Golden Age sa isang banda, ito yung the height of productivity. I mean, again, music, movies, stuffs. Yun talaga ang peak. Sa akin, may Golden Age ngayon. Medyo Golden Age yung pagdating sa yung sa comics. In general, comics.
alam ko nabalitaan niyo na naka 600 million publication sales in units ang One Piece na nagsimula pa at 1999. Ewan ko kung buhay na pa kayo at that time, 1999. Oh, yung iba nga namatay na hindi pa tapos ang One Piece. Pero still, golden age 'yun. At ngayon totoo na lagpas na ng mga manga ang pagbenta kaysa superhero comics na dati pinagtatawanan ng mga taga superhero comics ang anime. Oh, manga. Oh, ngayon sino nagtatawanan ngayon? Oh, pelikulang Pilipino. I mean, may golden age tayo, sorry. Dekada 50. Kasi may sinasabi dalawang golden age pero ilahat na natin 'to. Dekada 80 hanggang 80. Hmm. Kaya hindi in fairness kay Apo, 'yan ang tawag ko kay FM, yung tatay ni El Principinho sa Malacanang. Hindi ko masisisi. In fairness kay Apo, at least binigyan niya ng panahon sa kanyang napakahabang niyang pamumuno sa sining, kultura. Siya nagpauso yung national artist. Tayo, pinakamataas natin pwede makuha sa Pilipinas yung national scientist. Kayo, dahil engineering kayo, scientist kayo. Kami din, social scientist National scientist tayo. Pero mas popular yung artist. Pero still, dito rin yung mas priority ang Pinoy movies production. Kaya halos wala kayong mga marinig na masamang salita kay Apo, yung mga OG na artista. Kahit yung mga nagsimula sa bold movies. Oh, yung tinatawag yung PG, censored, pero noon yan. Sorry, Elizabeth Oropesa, mga ganon. Yan, hype yan kasi ng involvement ng Estado sa kultura. Kaya wala kayong halos marinig na masamang kritisismo kay Apo, lalo sa mga OG na artista. Yan. Speaking of which, comics. Oh, meron tayong golden age ng comics. Again, halos pareho dun sa Philippine movies, dekada 50 until 1890s naman. Na virtually almost every week. Hindi lang almost. Talagang every week may mga comics, plural kung saan na papublish na ibebenta. Oo. At totoo nga ito na naging factor ang comics, Filipino comics, sa paglawak ng pagpapalaganap ng wikang Tagalog/Pilipino sa mga migrante, sa mga nagluwas sa Maynila. Instead na syempre mag-aral pa ulit sa formal na edukasyon, bumili na lang sila or magbasa sila ng comics sa tabi-tabi, pangketa. Nawala ito nung dekada late 1990s. Unti-unting nawawala yung public distribution nito. Well, dahil sa pag-usbong ng teknolohiya, at the same time ay bumaba na din yung distribution. Yan. Kaya, pero yung isa pang banda ng Golden Age, ito yung medyo nakakailang. Yung, sasabihin nilang, etong panahon na ito, etong presidency na ito ay Golden Age. Etong taon na ito ay the GOAT. Mga ganon. May katotohanan na, maganda ang panahon, nung panahon na ito, ayos ang buhay nila, pero hindi pwedeng ilahat. Hindi pwedeng ilahat.
Pag sinabing yan ang problema eh. O sa isang banda, maganda ang buhay nila, pero sa isang banda din, hindi naman. Not okay. Yan ang problema sa mga taong niyayakap ang golden age, nostalgic type. You know, yung ipagtatanggol nila kahit nandyan na ebidensya, i-double down pa nila, lilihisin nila, o tataasan nila ng boses, mga ganun. Tataasan nila kung hindi sisigaw sila, idadaan yung kanilang mga titulo, mga ganun, kahit nandyan na yung ebidensya. Yan ang problema sa nostalgia. Anyway, then, nakikita nyo, isa na lang, sorry, historic, makasaysayan, one of the kind, unique, history in the making, bukod tangi, hindi man unparalleled. Kung saan, marami tayong mga historic moments sa Pilipinas, pero I will cite yung mga medyo recent. Ito, yung 2021 Tokyo Olympics, kung saan nanalo tayo ng gold medal, di ba? Di ba? Si Edeline Diaz, habang buhay ko na itong maalala. Kasi since early 20th century, sumasali na ang Pilipinas sa Olympics pero pinakamalapit silver 1996 sa Barcelona, si Onyok Velasco. Yan yung isa sa mga sponsor, imahe ng Chooks, di ba? Onyok, muntik na. Kung hindi lang sa ewan ko. Pero still, kahit paano nakuha yung imposible. At hindi pa sa inaasahang pangyayari. Actually. Yan. Another very controversial na pangyayari, actually, yung nanalong si Maria Ressa, if you know that, di ba? Yung Nobel Peace Prize or in general Nobel Prize. Di ba? Anong kanyang dahilan bakit siya nanalo? Medyo controversial, di ba? Dahil sa kinalaban niya si Duterte. Anong pagka-peaceful doon? Mga ganun. Pero anyway, controversy aside, kahit paano, nanalo pa rin. Actually, dapat ewan ko, sa ibang universe, parallel universe, si Tita Cory, dapat nanalo ng Nobel Prize noong 1987, pero nangyari yung Menjola Massacre. Baka sa ibang universe, ibang mirror universe, hindi nangyari yung Menjola. Baka siya yung nanalo, ewan ko. Pero sa atin wala nangyari yung Menjola Massacre. Na ika nga ginto na nga, bato pa. Oo. Pero still, nonetheless, historic moments to na pwede nating ipagyabang, ikwento sa mga susunod na saling lahi natin. Basta very unique, one of the kind. And lastly, unprecedented, yung nakikita nyo dyan, unprecedented. Ito yung winasak ang template, winasak ang pamantayan, kaya nga presidents katunog niya yung presidente. Pamantayan, marker, parang ganon. Yung establishment, yung trend, winasak. Again, parang halos historic moment ito, pero ito yung may nalagpasan pa. Again, balikan natin yung kasaysayan ng palakasan. Recent lang to, alam natin to. Yan, yung 2024 Paris Olympics. Diba? Carlos Yulo. Nalagpasan niya si Edeline Diaz, di ba? Unprecedented yun. Tapos tulad ng kay Edeline Diaz, nanalo siya dun sa hindi natin inaasang sports. Although nagiging matunog na yung pangalan niya. Pero syempre, nandyan pa rin yung ina-associate natin yung sports sa gender, diba? Palakas.
weightlifting. Dapat yung mga lalaki na nanalo dyan. Nasaan tayo mga lalaki? Where are we? Nasaan tayo? Hinunahan tayo ng mga kababayan. Thank you, mga kababaihan. Saludo. Happy Women's Month kayo, mga kababayan dyan. Happy Women's Month. Oh, tingnan nyo. Carlos Yulo, gymnast. Di ba, madalas sa gymnastic mga kababaihan, di ba? Oh, pero still, kaya-kaya pala ng mga kalalakihan na mag-crucifix, di ba? Oh, kaya-kaya pa namin mag-splits, di ba? Oh, see? Patas lang. Okay lang. Yan. Cherry on the top na lang yung yung kwentong pamilya yung nangyari kay Carlos Yulo, di ba? If you watch that event, cherry on the top, mala soap opera, okay na yon. Absolute cinema, ika nga. Yan. Oh. And lastly, yung pangulong nung kayo'y nabuhay sa mundong ito, si Pikachu Arroyo. Pikachu Arroyo. I mean, sino pa bang tatalo sa kanyang height? Sino pa bang matatalo sa kanyang height na 4'11"? Yes, mga cute dyan sa inyo, huwag kayong magdismaya. You will have your moment. Huwag sila mag-underestimate sa inyo. Yan. Ika nga ni Tyrion Lannister, di ba? Oo, cute nga kami, pero malaki ang aming sakop sa shadow, ika nga. Di ba? Mga ganon. At mahilig manguryente ito si Pikachu Arroyo. I mean, paano naging unprecedented? Well, una, syempre, nung siya ay naging pangulo noong 2011 dahil bumaba or umalis. O depende sa version nyo, nung EDSA 2, si Erap, siya naging unang pangulo kung saan ang kanyang tatay ay dating pangulo, si Diosdado Macapagal, yung dating 200 pesos. Yan. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Dahil naging noong 2010, nung bumaba na siya na yung pangalawang pinakamahabang naglingkod bilang pangulo. Nalagpasan niya si MLQ ng ilang buwan. Mga 1 o 2 buwan. Ang haba ngayon ni Pikachu Arroyo. Kasi, aminin natin sa hindi. Let's face it. Si Apo, siya na yung undisputed na pinakamahabang naglingkod bilang pangulo/diktator. Sorry, depende. Diktator kasi tinanggal na niya yung 1935 di ba? Ano pa ba yon? Pero still, undisputed na siya. Whatever the issues. Kasi sa 1987 Constitution, ang pinakamahabang pwede paglingkuran ng Pangulo, 12 years. I mean, parang ganitong senaryo. O baka yung iba sa inyo, mala-Eisen na plano. Manalo kayong Vice President at sana pagka araw ng panunumpa, biglang nag-resign, nag-step down agad ang President-elect. Ikaw umupo. 6 years. Pwede kang pang tumakbo kasi you were elected prior to that bilang Vice President. Kaya pwede kang tumakbo ulit. Pag nanalo ka, yan. Toto mo na. 12 years. Yan ang pinaka pwedeng na taon o haba ng paglilingkod bilang Pangulo. Kung nakuha nyo yung mga circumstances yan. Yan. Unprecedented yun. Pero tingnan nyo ngayon ng 21st century presidency natin. Tingnan nyo ang presidency natin 21st century. Maliban kay Duterte's, mga pangulo natin, mga nepo presidents natin, di ba? Mga nepo. Again, GMA, Diosdado, si Pinoy, Tita Cory. Ngayon, yung iyong El Principe kay Apo. Gusto niyo ipagpatuloy? Sige, 2028, boto niyo si ate niyo. Boto niyo si ate niyo para patuloy pa rin na nepo presidency tayo. Yan. Anyway, so hanggang dyan na lang muna tayo. Sorry kung napahaba, napasarap yung aking mala siestang discussion. Sa susunod,
ito pa rin yung gagamitin na PowerPoint. Doon na tayo sa sources sa panel 9. Kasi sa pangatlo o hindi, pang-apat nating meeting ay may sarili na akong yung PowerPoint na actually base naman dun dito sa pinaka-mother PowerPoint na ito. Sinapchap ko lang para maging digestible. Again dahil supposedly dapat yun ang pinapakita ko sa inyo ngayon. Pero dahil again sa usapan na tapyasan. Pero still huwag kayong mag-alala. Nandun pa rin yan sa doon sa pinaka-PowerPoint na yan. Kaya hindi naman tayo mawawala. Sinapchap ko lang dahil previously yan ang pinaka-conveniente. Pero yun, mahirap na ngayon. Anyway, may mga katanungan. Alam ko yung iba sa inyo natutulog na. Okay lang yun. Dahil tulad ng binanggit ko, wala namang permanente sa kasaysayan unless na ginamit sa propaganda. Yun ang ibang usapan. Anyway, may mga katanungan before we call it a day? O yung iba gusto nang umalis na? Kung wala na, again, thank you very much. So, sa susunod ay mga batis na ginagamit namin. Basic lang actually ito. Basic lang, hindi yung masyadong didiban. Kasi kumbaga mayroon kami Department of History, sila lang may privilege na yung mga aming mga jutsu iba. Kumbaga ganun din sa inyo, kailangan may karapatang pag-aralan yung kuryente, elektrisidad sa buhay nyo. Kumbaga, you get the meaning. Anyway, kung wala na, thank you very much. Magandang umaga. Pagpalain kayo ni Bathala. Thank you. See you next time.